Ika-48 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang mga paa na pumasok sa restaurant, at isang malakas na tawa ang maririnig na ikinapalingon ng lahat. Nang magsalita ito na bakit daw ang lakas ng iyak nito sa ganitong kaagang umaga. At tumingin ito sa kanila ng masama at nagsalita ito na sinasabi daw ba nila na sila daw ay inaabuso nila. Makikitang papalapit ito sa grupo ng ating bida at napatingin na sinasabi sa kanyang isip na Westlake Trio. Na narinig na daw niya sila dati. Makikita ang mapa habang patuloy na sinasabi ng ating bida sa kanyang isip na may daan-daang tavern at brothel sa paligid daw ng Westlake. Sa makatuwid, ang mga ito daw ay nahahati sa 4 na mga lugar. Bawat isa ay pinamamahalaan ng isang malaking organisasyong underworld. Ayon sa kwento, ang pangkat na namamahala sa kanlurang rehiyon ay tinatawag na West Double Shark Association at ang Westlake Dog Trio ay kanilang mga swordsmen. Opisyal na sila ay tinatawag na Westlake Wonder Trio. Ngunit ang dahilan kung bakit mas kilala sila sa pangalan na naglalaman ng dog ay nagpapakita lamang na kung gaano sila kinasusuklaman. Ang problema dito ay, sa kanyang nakaraang buhay daw lahat sila ay pinatay ni Flower Alluring Venerable. At dahil napatay na daw niya siya, kaya buhay pa yung mga taong papatayin niya dapat. Makikitang sumulyap ang ating bida sa leader ng Westlake Dog Trio habang ito ay papaupo. Habang sinasabi sa kanyang isip na hindi daw niya naisip ito dati. Bumulong ito sa kanyang mga kasamahan na sinasabing ang mga taong iyon daw ay ang Westlake Dog Trio. Na dapat na daw silang makaalis doon bago pa magkaroon ng problema. Umorder ang isa sa Westlake Dog Trio na nakatali ang buhok na sinabi na alam naman na daw nila ang kanilang gusto, diba? Yung dumplings na lagi daw nilang kinukuha at shaoxing wine. Sinabi naman ng kalbo na magdala daw ng marami at maglaga din daw ng ilang baboy. Sumagot ang serbidora na hindi daw sila naghahain ng nilagang baboy. Napalingon na naiinis. Ang lalaking nakatali ang buhok na tumingin ng masama sa serbidora na sinabihan ito na hindi daw ba siya makakakuha ng ilan sa market. Sumagot ito na papaano daw ang pambili. Nagsalita ang prinsesa at napalingon ang serbidora nang iabot ang supot ng pera ng prinsesa. At sinabing narito kunin na daw niya ang bayad at bumili na. Nakangiti ang prinsesa at sinabing magbabayad lang daw sila ng maaga dahil malamang ay aalis na daw sila maya-maya. Mangyak-ngiyak na nagpasalamat ang serbidora sa prinsesa. Nagsalita si Lady Soso at sinabing aalis na daw ba sila. Nakangiting sumagot ang prinsesa na sige daw. Makikitang nagkatinginan ang dalawang miyembro ng Westlake Dog Trio. Sinabi pa ni Lady Soso na kailangan na daw nilang magmadali kung gusto nilang makarating sa ibang tea house sa hapon. Napalingon ang dalawang taga Westlake Trio na habang tahimik na nakikinig sa usapan ng grupo ng ating bida. Makikitang nakangiti ang prinsesa at nagsalita ang kalbong miyembro ng Westlake Dog Trio ng sandali lang daw na ikinatingin ng grupo ng ating bida. Lumingon ang kalbo at sinabi na hindi daw pamilyar ang kanilang mga mukha. Nanggaling daw ba lahat sila sa Hilaga? Sumagot si Lady Soso na sila daw ay mga mangangalakal na pumunta doon para bumili ng tsaa. Makikitang napasulyap ang ating bida at mukhang natakot naman ang prinsesa. Dagdag pa ni Lady Soso na talagang nagmamadali daw sila. Kaya kung wala na daw silang ibang pakay sa kanila, ay aalis na daw sila. Tumawa ng malakas ang lalaking nakatali ang buhok at sinabi na hindi naman daw nila kailangan magtagal, bakit hindi daw muna sila tumagay bago umalis. Ngumisi naman ang kalbo sa sinabi ng kanyang kasama. At sinabi pa nito na kung masyado daw silang nagmamadali. Ayos lang daw sa kanila ang dalagang iyon. Na makikitang nagulat ang prinsesa na nanlaki ang mata sa kanyang narinig at napahawak sa kanyang kasuotan. Napatingin si Nagabulyon at iba pang escort at napasabing ang mga bastos daw na iyon. Nagsalita ang leader ng Westlake Dog Trio na tama na daw. Na napatingin dito ang kanyang mga miyembro pati na sina Lady Soso at ang ating bida. Dagdag pa nito na nakakrus ang mga kamay itong mga lalaking ito daw ay walang pinag-aralan, kaya kulang daw sila sa kagandahang asal kahit gaano daw niya sila turuan. Sinabi na nito na silang mga mangangalakal ay pumunta na sa dapat nilang puntahan. Napatingin ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na sinisisi lang daw niya ang kanyang mga tauhan dahil ayaw niyang humingi ng tawad. Napabuntong hininga ang ating bida at sinabi sa isip na mabuti naman daw at hayaan na lang daw sila dahil wala naman daw masamang kinalabasan.
Niyaya na ng ating bida ang kanyang mga kasamahan na sinabi na tara na daw dahil malayo pa ang kanilang lalakbayin. Makikitang nagalit ang prinsesa at biglang nagsalita na di ba sila daw ang Westlake Dog Trio. Tumigil na daw siya na sinabi ng ating bida na namukhang hindi malaman ang kung ano gagawin. Nagpanting ang tenga ng leader ng Westlake Dog Trio na napatingin at sinabing ano daw. Sinabi ng prinsesa na aalis na daw sana siya pero hindi daw niya pwedeng palampasin ito. Makikita ang mga tauhan ng Westlake Dog Trio na hindi maipinta ang mga mukha na pinagpawisan. Dagdag pa ng prinsesa na alam daw ba niya na laging kumakain ng dumplings ang mga tauhan niya na hindi nagbabayad. At ang ganitong uri daw ng pag-uugali ay maaaring magdulot ng napakalaking pagkalugi para sa isang maliit na negosyong tulad nito. Makikitang napamangha ang ating bida samantalang walang emosyon si Lady Soso. Patuloy pa din ang prinsesa na sinasabi na nakakahiya naman daw kung hindi na nila matitikman ang mga masasarap na dumplings dahil sa dahilan na iyon. Nanggigigil na sinabi pa nito na kaya sabihin daw nito sa kanyang mga tauhan na kung gusto daw nilang kumain dapat daw silang magbayad. Makikitang natahimik ang lahat at mga tauhan ng Westlake Dog Trio na napatingin sa kinatatayuan ng prinsesa at grupo nito. Napatayo ang leader ng Westlake Dog Trio na nag-iba ang aura at sinabing sige gagawin daw niya iyon. At masamang tumingin ito na nangangalit ang mga ipin at sinabing pero alam daw ba niya na tinawag daw niya silang mga aso. Ininsulto pa daw niya ang dalawang kapatid niya at siya sa harap ng kanilang mga kasamahan, kaya't papanagutin daw siya niya para doon. Makikitang nagagalit ang tatlo sa sinabi ng prinsesa, at ang leader ng Westlake Dog Trio ay inuutos na kailangan bigyan daw siya ng 3 braso at wala daw siyang pakialam kung kanino sa kanila. Makikitang pinaatras ng ating bida ang kanyang mga kasamahan at nakiusap na lumayo daw ang group leader. Makikita na mukhang palaban na sina Gabulyon at Lady Soso samantalang pinipilit ng ating bida na payapain ang usapan na natatawang sinabi na marami daw siyang narinig tungkol sa Westlake Wonder Trio. Hindi lang daw sanay ang group leader nila sa lugar na ito at nagkamali kaya patawarin na daw sila sa pagkakataon na iyon. Tiningnan ng Westlake leader ang ating bida at sinabing ano daw ang kanyang ginagawa. At iniutos na salakayin sila at unahin daw na putulin muna ang braso ng bastos na bantay na yon na ang tinutukoy ay ang ating bida. At sumagot ang dalawa na masusunod daw pinuno at sumugod na. Sinabi ng isa na mayabang na bastos at ang lalaking nakatali ang buhok ay sinabing mamatay daw siya. Makikitang may sumulpot na isang paa. At mabilis nitong iwinasiwas ang kanyang espada sa dalawang sumugod na taga Westlake Dog Trio at natumba sa harapan ng ating bida. Nagulat ang ating bida at napasabing ano daw iyon. Natahimik ang grupo ng ating bida dahil may isang lalaking may suot na salakot sa kanilang harapan. Makikitang lumingon ito at sinabing isang pagbati daw sa kanyang kamahalan. Nagulat na nanlaki ang mata ng leader ng Westlake Dog Trio at napasigaw na ano daw ang kanilang kamahalan. Makikitang may pawis sa mukha ng ating bida at nagtanong na siya daw. At sinabi sa kanyang isip na sino daw siya. May iba pa daw bang bantay na hindi nila nalalaman. Humawak sa kanyang balikat si Lady Soso at sinabing sandali lang Jungryong na napatingin ang ating bida at nagtaka. Lumapit si Lady Soso at napansin ito ng lalaking nakasuot ng salakot. Sinabi ni Lady Soso na kung isa sa alang-alang ang kanyang dialekto, siguro daw ay mula siya sa itaas ng Huey River at ang kanyang sword technique. Siya daw ang nagtangkang pumatay sa prinsipe 5 araw na ang nakalipas, tama di ba? Na seryosong sinabi ni Lady Soso na isang assassin sect sa North. Deathville. Spirit Valley. Ghost Mound. San daw siya galing? Sumagot ang assassin mukhang marami daw siyang alam sa mga sekta ng Jianghu. Makikitang hinarang ni Lady Soso ang kanyang kamay sa ating bida. At sinagot ang assassin na tumatakbo daw iyon sa kanilang dugo. Tutal daw, galing siya sa Namwong clan. Itinaas ni Lady Soso ang kanyang kamay at makikita ang itim na aura sa kanyang paligid. At sinabi nitong maiintindihan daw ba niya kung sasabihin niya sa kanya na ang palayaw ng kanyang lolo ay lightning sword. Na napatingin dito ang assassin pagkatapos ng kanyang sinabi. Nagulat at napanganga ang leader ng Westlake Dog Trio at mga kasamahan nito. At sinabi na ang kanyang kamahalan daw at ang miyembro ng Namwong clan.
Nagsalita ang asasin, hawak ang kanyang salakot at biglang sumulpot sa likod nito ang iba pa nitong mga kasamahan at sinabing hinintay daw nila ang sandaling iyon habang gumaganap bilang isang sirko na walang pahinga sa loob ng 5 araw. At hindi daw sila pwedeng umatras dahil lang nandoon ang apo ng lightning sword. Makikitang naglabasan ang iba pa nitong mga kasamahan sa likuran ng grupo ng ating bida. Sinabi pa nito na kung hindi daw nila ibibigay ang kanyang kamahalan, kukunin daw nila siya sa anumang paraan na kinakailangan. Nagulat at napanganga na naman ang grupo ng Westlake Dog Trio nang pagbalingan sila ng leader ng asasin at sinabing sila daw dyan sa likod. Sinabi daw ba nitong sila ang Westlake Dog Trio? Sinabi ng leader ng asasin na nakakagambala daw sila, kaya mas mabuti pang umalis na sila doon. Habang nagsasalita ang leader ng asasin na nakatalikod sa harapan ng Westlake Dog Trio. Sinabi pa nito na hindi daw niya sasabihin kung sino daw sila. Kung ayaw daw niyang mapatay habang natutulog, huwag daw siyang makipagkita o makipag-usap sa sinuman sa loob ng 1 oras mula ngayon. Makikitang namula at nangigigil sa galit ang leader ng Westlake Dog Trio pagkatapos magsalita ang asasin. Tinawag ni Lady Soso si Jungryong at napatingin ang ating bida nang marinig niya ang kanyang pangalan at lumapit si Lady Soso sa kanya at hahawak upang bumulong at sabihin kulang daw sila sa bilang ng tao ngayon. Kaya humanap daw sila ng tamang timing para makaalis daw doon kasama ang prinsesa. Ngumiti ang ating bida na naghahalungkat sa kanyang katawan at nagsalita na sinabing huwag daw itong mag-alala, siya na daw ang bahala dito na akmang pipigilan ni Lady Soso. Makikitang nilabas nito ang plake. At malakas nitong sinabi na ang lahat daw ay manatili sa kanilang kinatatayuan. Siya daw si Bang Jagwang, isang lihim na bodyguard mula sa Embroidered Uniform Guards. Tinawag nito ang Westlake Dog Trio. At napatingin dito ang Westlake Dog Trio at sinabing ano naman daw ngayon. Malakas na sinabi ng ating bida na sa tingin daw ba niya hahayaan nitong ilagay ang kanyang ulo sa kanyang balikat pagkatapos nitong insultuhin si Prince Jen at ang kanyang anak. Makikitang nagulat ang isa sa kasamahan ng asasin at bumulong ito sa leader nila na sinasabing ang plak daw ay tunay. Nainis ang leader ng asasin pagkatapos nitong marinig ang sinabi ng kanyang tauhan. Dagdag pa ng ating bida sa leader ng Westlake Dog Trio, hawak ang plake na pinaririnig ito sa harapan ng leader ng mga asasin at sa mga kasamahan nito. Nagayunpaman bibigyan daw niya ng pagkakataon ang leader ng Westlake Dog Trio na iligtas nito ang kanyang sarili. Protektahan daw nila ang kanilang kamahalan mula sa masamang grupong iyon. At kung mapinsala man daw kahit isang hibla ng buhok ng prinsesa, ay hahabulin daw niya sila hanggang sa dulo ng mundo para patayin ang bawat isa sa kanila. Walang masabi si Lady Soso sa kanyang narinig sa ating bida at napahinto na lang ito sa gulat. At lumingon na nakangiti ang ating bida at sinabing ano daw sa ngayon ang tingin niya hawak ang plake. Naiinis na sinabi ng leader ng Westlake Dog Trio na minamalas daw sila ngayon na nakatikom ang mga kamao. At makikitang gayon din ang leader ng asasin na naiinis na sinabing seryoso. Ikaw ba? At makikita ang mga mata ng leader ng Westlake Dog Trio at sinabi na wala daw silang pagpipilian. At makikitang hinugot na ang espada sa kaluban. Sumigaw ang leader ng Westlake Dog Trio at sinabing sila daw ang Westlake Wonder Trio at ang West Double Shark Association na lalaban daw para sa buhay ng kanilang kamahalan dito at ngayon. Makikita ang mga kasamahan nito ay nilabas na ang kani-kanilang mga sandata. At dito na po nagtatapos ang ika-48 kabanata. Ika-49 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang mga tao sa labas ay nagtumpukan ng mapakinggan nila sa loob ay may away. Kanya-kanya silang silip sa looban at tinanong ng isang taong ito kung ano raw ang nangyayari. At sinabi ng katabi nito na huwag daw siyang makialam sa mga ito. At isang lalaki ang napatilapon sa labas sa harapan ng lalaki na dumadaing ng sakit. At makikita rin ang 2 spadang nagkrus dahil sa labanan. At makikita rin ang mga escort warrior ay nakikipaglaban sa mga asasin na mga tao. At isang espada ang hinarang ni Lady Soso na mukhang nahihirapan. At si Escort Gabulio naman ay inihampas ng malakas ang kanyang espada. At ang ating bida ay sumigaw na malakas ring inihampas ang kanyang hawak na espada. Na mabilis na hinarang ng taong asasin ang ginawang atake ng ating bida.
At sinabi nito sa kanya na hindi daw niya inaasahan na magiging bahagi ang embroidered uniform guards. At tumugon ang ating bida na ang akala daw ba niya ay makakalabas pa ito ng buhay mula rito, pagkatapos daw niyang subukang patayin ang mahal na kamahalan. Hinawakan ng mahigpit ng ating bida ang espada at sinabi pa na sa puntong ito, hindi na daw mahalaga kung anong sekta ng mga assassins siya nagmula. At hinampas niya ang taong assassin na sinabi pa niya na maghanda na daw ito na posibleng masunog hanggang sa lupa. Na nakangiti lang ang assassin habang iniwasan ang atake ng ating bida. At tumatawa ito na sinasabi na sila daw ay grupo na kayang pumatay kahit sa emperador para sa tamang halaga. At ang prinsesa daw ay walang saysay sa kanila. Naiinis ang ating bida na sinasabi na baliw itong mga bastardong ito. Habang humawak ang espada ng ating bida, ay sinabi pa nito na siya nga daw pala, mayroon daw siyang bagay na pinagkakalituhan. At tinanong ng ating bida na ano daw ang ibig niyang sabihin sa isang oras. At tumugon ito na ano? Sinabi pa ng ating bida na sinabihan daw niya ang mga underworld criminals na huwag makipag-usap sa kahit sino sa loob ng isang oras. At dagdag pa ng ating bida na ano daw ang binabalak niya. Nakangiti ng masama ang assassin na tumugon ito na ito daw ang oras na kailangan nila para itago ang mga ebidensya pagkatapos patayin ang prinsesa. Sinabi pa nito na kung nasagot daw ba nito ang kanyang tanong. Nangangalit ang ngipin ng ating bida na sinabi sa kanyang isip na sinungaling. Siguradong may plano daw ang mga ito na kidnapin ang kanilang kamahalan at kailangan nilang magtagal ng oras. Dagdag pa ng ating bida na ano daw kaya ito. Habang nakikipaglaban si Lady Soso ay sinigaw na sinabi nito sa ating bida na ito daw ay isang panlilinlang. Lumingon ang tingin at sinabi pa ni Lady Soso na ang mga ito daw ay sinasadyang pahabain ang laban. Para magtagal daw ang oras. At hindi daw ang kanilang kamahalan ang tunay na target ng mga ito. Sinabi pa ni Lady Soso habang makikita ang ating bida na nagugulat sa kanyang narinig na. Ang plano daw nila ay palipasin ang oras para makuha ng Pure Flower Garden ang balita tungkol sa ambush at makapagpadala ng support team. Dagdag pa nito na mag-iisip daw ang kanilang imperial na kamahalan at ang Yellow Dragon Hall Master na sila daw ay nasa panganib kung maririnig daw nila ang balita. At sinabi ni Escort Warrior Gabulion na ang ibig lang daw bang sabihin noon. At napatakip ng bibig ang prinsesa na hindi makapaniwala na sinabi nito na ama. At seryosong nakatingin ang ating bida na sinabi sa isip na buwisit. Tama daw ang lahat ng sinabi niya. Dagdag pa ng ating bida na magpapadala ang Yellow Dragon Hall Master ng karamihan sa mga eksperto mula sa Pure Flower Garden dito. Kasabay nito, hihingi siya ng suporta mula sa Heavenly Dragon Escort Agency upang palitan ang mga nawawalang escort warriors. Makikita ang Escort King at si Shipment Manager at si Chief Commander na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na gayunpaman, aabutin pa daw ng ilang oras bago makarating ang mga reinforcement. At ito daw talaga ang layunin ng mga ito. Habang umatake si Lady Soso ay sinabi nito na baka hindi pa daw nakararating ang mensahero nila sa Pure Flower Garden. Kung may isa daw sa kanila na sumakay sa kabayo at pabalikin ang ruta ng support team. At tumugon na sinabi ng ating bida na pero kailangan din daw nilang protektahan ang prinsesa. Na makikita si Lady Soso na nangangalit ang ngipin sa inis. At ang assassin ay patawa-tawa lang na nakatingin. At biglang sinabi nito na Westlake Wonder Trio. Lahat daw sila ay mamamatay dito. At wala ni isa ang makakaalam na ininsulto daw niya ang prinsesa. At bakit pa daw niya isusugal ang kanyang buhay para sa kanila? Na naiinis na tumingin ito sa assassin. At lumingon ito na tumingin na sinabi na tama. Siguro nga daw ay tama siya. Dagdag pa niya na makikita ang mga patay na tao na pero dahil nahugot na daw niya ang kanyang espada, at least ay bibigyan daw niya ng katarungan ang kanyang mga tauhan. At tumingin ng kakaiba ang assassin na sinabi nito na ganun daw ba. At mabilis na tumalon sa likod ng leader ng Westlake Wonder Trio na ikinagulat nito habang sinasabi ng assassin na kung gusto daw niya talagang pumunta sa impyerno. At mukhang hindi na daw niya mababago ang kanyang isip. At isang paa ang pumasok at sinasabi nito na sandali lamang daw. Sinabi pa nito habang napatingin ang mga naglalaban sa kanya na hayaan daw muna niyang ayusin niya muna ang ilang mga bagay. Na ikinagulat ng namumuno sa assassin at leader ng Westlake Wonder Trio na napatingin dito.
At makikita ring si Lady Soso ay nagulat na hindi makapaniwala habang ang ating bida ay napatunganga sa kanyang nakita. At sinabi pa ng lalaking ito na siya daw ay hinahanap ang kanyang nakakabatang kapatid na babae. At napatingin ang ating bida kay Lady Soso na nagtataka habang umiikot ang paningin nito na pinagpapawisan. At sinabi pa ng lalaking ito sa kanila na pasensya na, pero hanggang hindi daw niya siya natatagpuan at nakikita kong ligtas siya, walang sinuman daw ang makakalabas ng lugar na ito. At tinanong siya ng kanyang kaharap na kung sino daw siya. At sinabi pa nito na masamang tumingin na hindi daw niya alam kung anong kalokohan ang pinagsasabi niya. Pero dahil daw nakita na niya sila, ay papatayin na rin daw nila siya. At malungkot na tumingin ang lalaki, at biglang mabilis na pinugot ang ulo ng tatlong nasa harapan niya. At mabilis na ibinalik na niya agad ang espada sa kaluban. At sinabi pa nito na kung may problema daw sila sa kung paano siya kumikilos, pwede daw nila pag-usapan iyon pagkatapos. At nagulat ang namumuno sa mga asasin na sinabi nito sa kanyang isip na pinatay daw niya ang tatlo sa mga tauhan niya sa isang atake lang. At sinabi nito na kung sino daw siya. At tumugon ang lalaki na kung gusto daw niyang magpakilala ang iba. Dapat daw ay siya muna ang magpakilala. Wala daw ba siyang modo? At naiinis na sumagot ang pinuno ng asasin na sila daw ay. At hindi na ituloy ang sinabi dahil sinabi ng lalaki kaharap ng asasin na siya daw ay kilala na niya. At seryoso nitong sinabi na sila daw ay ang Ghosts of the Spirit Valley. Dagdag pa nito na sa nakikita daw niyang paglakad nito na nakasuot ng itim na bamboo hat kahit sa araw at amoy daw siyang nabubulok na mga bangkay at tiyak daw na siya ang black-headed ghost. Nangangalit ang mga ngipin ng leader ng asasin na sumagot ito na paano daw niya ito nalaman. At hindi makapaniwala ito na makikita sa mukha nito nang sinabi pa sa kanya ng lalaki na ang mga taong umatak daw sa kanya ay sinubukang gamitin ang Spirit Edge Blade Technique at ang Snare Sword Technique na kabilang sa Spirit Valley. At dahang-dahang umaalis si Lady Soso nang sinabi ng kanyang kapatid na saan daw siya sa tingin niya siya pupunta. At lumingon ng dahan-dahan si Lady Soso na nanlaki ang mata na sinabi na kuya siya daw ba yan. At nagulat ang leader sa kanyang narinig na napanganga na may pawis sa pisngi na sinabi sa isip na kuya daw. Ngunit ibig sabihin daw nito na siya ang Azure Dragon Sword na si Nambuong Seok. Makikita ang isang singsing sa palad ni Nambuong Seok. At sinabi nito na isang alipin ang nagdala nito sa kanya. Na nagsasabi na siya daw ang nagpadala nito. Tinikom ni Nambuong Seok ang kanyang palad na nakataas ang kamay na papalapit kay Lady Soso. At sinabi ni Lady Soso na akala lang daw niya na baka magkaroon daw sila ng sagupaan sa mga kriminal ng Hangzhou. At saka, medyo malapit daw ang tea garden nila, kaya naisip daw niya na pwede siyang dumaan at bigyan daw sila ng tulong. Lumapit ang kanyang nakatatandang kapatid at nilapit ang mukha kay Lady Soso at si Lady Soso ay pinagpawisan at nanlaki ang mga mata na namumutla. Sinabi ni Nambuong Seok na anong gulo na naman daw ang pinasok nito ngayon. Sa tingin daw ba niya na ang mga asasin ng Spirit Valley ay madaling kalaban? Na kung iisipin na naman daw ang katigasan ng kanyang ulo pagkatapos ng insidenteng iyon bilang escort warrior ng Heavenly Dragon Escort Agency. Makikitang nanggigil sa inis na kinutusan ni Nambuong Seok si Lady Soso na mangiyak-ngiyak sa sakit. Tinawag nito si Jungryong na maluhaluha at sinabing ayusin lang daw niya ang mga bagay kasama ang kanyang kapatid. Kaya magmadali na daw ito sa Pier Flower Garden. Makikitang natigilan ang ating bida at sinabing ngunit. At nagsalita si Gabulyon kasama ang prinsesa na sinabi na poprotektahan daw niya ang prinsesa ng kanyang buhay. Na ikinapalingon ng ating bida at napasabing escort ga. Mangyak-ngiyak ang prinsesa habang nakakapit ito kay Gabulyon at sinabing pakiusap daw yang master iligtas daw niya ang kanyang ama. Napatingin ang ating bida sa prinsesa at sinabi sa kanyang isip na kamahalan. At napalunok ang ating bida na pinagpawisan. At tumakbo ito na sinabi ng malakas na sige daw hindi daw niya siya bibiguin. At naiwan si Gabulyon, ang prinsesa, si Lady Soso at Nambuong Seok at mga asasin sa restaurant. At dito na po nagtatapos ang ika-49 na kabanata.